Niyaya ko nga pala sina ate na mag-party ulit sa ZZYZ. Bale, kaming apat lang. Si kuya na parang ate, si ate at ang kanyang asawa. Hindi kasi mahilig sa party ang aking asawang Chinese na hindi singkit, kaya apat lang kami. Puro kay TV lang kasi ang gusto niya, yung may kantahan lang talaga. Sa ZZYZ ko rin sinelebrate yung birthday ko kasama pati ang mga friends ko. Dahil hindi kami masyadong nagkaroon ng time ng ate at kuya ko ng birthday ko dahil nga sa sobrang busy ng lahat at masyado nang nag-enjoy. So niyaya ko ulit sina ate na bumalik sa ZZYZ para mag-party. Today is Friday night, so wala namang mga trabaho ang mga person tomorrow dahil Saturday. So okay lang na mag-party ulit at magsaya. Papunta pa nga lang kami, napakatahimik na ng lahat, na para bang hindi mo malaman-laman kung masaya ba sila sa lakad namin or hindi. Pagdating namin, pumasok na rin kami agad sa loob at sinalubong kami ni Mami Sassy. Siya yung kinokontak ko every time na pupunta ako ng ZZYZ. Dahil may pwesto pa naman din sa baba, so sa baba kami pumwesto. VIP nga pala yung kinuha kong table. Gusto ko kasing komportable sina ate. Kapag standing table kasi, medyo masikip at marami kang katabing table. Mabuti na lang din kahit medyo late na kaming dumating, may vacant table pa rin sa baba. Last year kasi 10 PM pa lang lagi ng punuan. Ang ganda rin nung napili naming pwesto kasi hindi pa kami nagsisimulang tumagay na lasing na agad ang kuya ko na parang ate. Nakakalasing kasi itong mga opa na nasa harap namin. Kahit paulit-ulit kong binabalikan itong Club C6, hindi pa rin talaga ako nagsasawa. Ang babait kasi ng mga staff dito as in. Yung feeling na pupunta ka lang ng CR talagang aalalayan ka nila, lalo na ng kanila mga bouncer. Ang nagustuhan ko rin sa kanila is hindi mahilig manghingi ng tip ang kanila mga waiters. Naghihintay lang talaga sila na bigyan. Package 1 nga pala yung in-order naming drinks. Naglalaman ito ng 6 na San Mig Light. Kung hindi ka mahilig uminom ng light, pwede ka namang mag-request ng flavored. May kasamang 2 soju, 1 coke, at may 1 pulutan din na kasama. French fries nga lang. So habang tumatagal na ang inuman, may kanya-kanya na kaming ginagawa. May kinikwento nga sa akin si ate dito dahil hindi ko nga rin marinig ang gusto niyang iparating, oo na lang din ako. Kanina, nung nasa car pa lang kami, ang tahimik ng lahat. Pero nung nagkalaman na ng alak ang mga tiyan, ayan na, biglang ganado na ang lahat. Nung nararamdaman ko na ang alak sa aking pagkatao, minessage ko na si Mami Sassy na magpapatransfer na kami sa taas. So lumipat kami sa taas. Mas komportable kasi akong sumayaw pag nasa taas dahil konti lang yung tao. Hindi rin kasi ako mahilig sumayaw sa gitna, depende na lang kapag tumalab na yung alak. Nung nakalipat na kami sa taas, eksaktong pagdating namin, may nagse-celebrate ng birthday. Eto din yung gusto ko dito sa ZZYZ dahil kakantahan ka rin talaga nila every birthday mo. Nagkataon rin na duty yung isang manager na medyo friend ko. Aba naman at ng bola pa, kung ano-ano na naman ang mga nagsasabing flowery words. Kapag nagkikita talaga kaming dalawa dito sa loob, hindi talaga maiwasan ang tsismisan naming dalawa. Dahil hindi nga ganon karami ang tao sa taas, hindi katulad sa baba, mas nakagagalaw na kami ng maayos. Pumahataw na rin kami ni ate kahit papano. Iba pala talaga ang saya kapag members ng family ang kasama sa mga ganitong ganap sa buhay. Parang mas nakikilala nyo talaga ang isa't isa at makikita nyo rin ang mga talento nyong tinatago sa isa't isa. Humahaba na nga ang aming inuman at nagkakasiyahan na ang lahat. Ramdam na rin namin na tinatamaan na ng alak si kuya ko na parang ate. Pagpunta nga pala namin, may dala nga pala kaming 2 flavored soju. Hindi namin na ipasok sa loob dahil bawal din. At medyo pricey yung corkage. Pero nung nasa taas na kami, may message ko na lang si Mami Sassy na kunin na lang sa lobby yung flavored soju na dala namin. So babayaran na lang namin yung corkage. Magdi-deliver na lang ng soju, may kasama pang sayaw. Dancer yarn! Nagkaroon na rin ng kanya-kanyang pinagkakabisihan itong dalawa. So ang sabi ko sa kanila, paano kami malalasing kung nakafocus sila sa cellphone? Konting pahinga lang daw dahil dumadaloy na ang alak sa kanilang katawan. Malalaman mo talaga na tumatalab na yung alak kapag nakita mo nang sumasayaw yung mga taong hindi naman mahilig sumayaw. After nila magpahinga saglit, cheers na and hataw na ulit.
ayun na nga, humahataw na ang aming si Reyna na mukhang buntis. After niyang humataw, bigla na lang siyang may kwento sa akin. Hindi ko na rin matandaan kung anong kwento yon. Nagkwento lang talaga siya ng kung ano-ano and then balik hataw ulit. Hindi nga pala siya mahilig maglasing kapag ako yung kasama niya sa inuman. Iniisip niya kasi yung kapakanan ko kapag ako ay nalasing. Ngayon lang talaga siya ulit naglasing. Ang paborito niyang steps is yung may pataas-taas ng kamay na para bang nagrarally. So 5 AM na, uwian na at halos inabutan na kami ng bukang liwayway. So yun lang, thank you for watching. See you sa next vlog. Bye-bye! Mwah!